parating na naman tayo sa isang eleksyon. Iboboto na naman ba natin yung mga walang hiya? Iboboto na naman ba natin yung mga makapili? Yan ang dikit Magkaroon naman tayo ng ikatlo, political maturity. Di ba? Dahil pwede nating iugnay itong West Philippine Sea, itong aggression na ito, sa kinabukasan ng ating mga anak at ng kanilang magiging anak. Pwede nating itong iugnay na i-harness natin yung yaman ng West Philippine Sea, 2 million square hectares. Mas malaki pa sa ating landmass, mas mayaman pa. Pero dapat, kung yan ay i-harness natin, wag naman nakawin ng mga politiko. No? At paano gagawin yan? Mag-elect tayo ng mga politiko na hindi magnanakaw. Mag-elect tayo ng mga politiko na hindi mga bobo. Mag-elect tayo ng mga politiko na hindi mga walang hiya, na ipinagmamalaki pa yung kanilang kawalang hiyaan. Yun yung dapat isabay. Patriotism, generosity, and political maturity. Diba? Itong issue na to, Sec, do you see this as the top election issue for midterms, the upcoming midterm elections? Tingin ko malaking bahagi pa rin yung mga gut issues. Diba? Yung kuryente na nadodoble at natitriple. Yung tubig na kinakapos. Yung pagkain, yung gamot, diba? Yung bigas na 70 pesos pa rin per kilo. Diba? Yan yung mga concrete issues. Pero pumapangalawa na itong issue ng foreign policy na never pa nangyari before. Dahil nagiging siyang emotional eh. At nakatali rin yung sikmura dyan. Dahil nga, dapat tayo ang makinabang sa yaman ng ating West Philippine Sea. Diba? Pero dapat, yung mag-manage niyan ay hindi mga corrupt politicians. Yung mag-manage niyan ay hindi yung mga bobo na mga politiko, na mga bobo na nga, walang hiya pa. Maglagay tayo ng mga matatalino, disente, at the same time ay hindi walang hiya. Kaya i-emphasize ko yung political maturity. A new political ethos going into the midterms. No? Hindi sapat ang patriotism. Mahalaga yan. Hindi sapat ang nationalismo. Mahalaga yan. Kailangan magkaroon tayo ng sinasabi ni Michael na sense of generosity sa isa't isa. Pero dagdag pa dyan, political maturity. No? Huwag nating ilagay sa posisyon itong mga makapili. Huwag nating ilagay sa posisyon itong mga walang hiya. Huwag natin ilagay sa posisyon itong mga bobo na walang hiya. No? Maglagay tayo na matitino naman. Marami bang options? Handang gamitin yung yaman ng West Philippine Sea para sa susunod na henerasyon. Yun yung ating i-elect. Marami bang options, Sec? Sa lineup, the lineup that you're shaping up for the senatorial elections? Kung hindi man ngayon, at least sa mga susunod na eleksyon. Kaya nga sabi ko, diba, dapat may mga bago na kahit hindi mananalo, ay tatakbo para magmarka. Ganoon naman din si Risa, natalo naman siya bago siya nanalo eh. Diba? Kaya si Michael Pahatin, pwedeng matalo yan, pero manalo sa susunod. Diba? Kung hindi mangyayari yan, kung wala tayong magkakaroon ng a new generation of decent leaders, Ina, hanapan mo na ako ng lugar dyan sa kanila.